So, simulan na natin ang ating kwentuhan. Ano ba, Miss Faye, ang business mo before ka maging CEO ng Speedway Business Solutions Corporation? Okay. So, medyo malayo kasi yung profession ko talaga, no? So, hindi alam ng marami, I'm a licensed pharmacist by profession. So, napakalayo sa ginagawa ko ngayon na ang ina-handle ko is logistics. So, wala naman din sa plan ko, but then, yun nga, as I've said a while ago, I'm a licensed pharmacist. No? I first worked at St. Luke's Medical Center as a clinical pharmacist, and then I stayed there mga saglit lang, then lumipat ako with Mercury for 2 years, where I learned customer service and retail industry. And then after that, nag-manufacturing company din ako. I work for Hizan Laboratories as compounding pharmacist. So, di ba may brand ka? So, yung mga kino-compound namin doon is mga cosmetics, mostly cosmetics yung mga na-try ko, and some of preparations ng mga health supplements. Yun. And then after that, mas tumagal talaga ako sa leadership. So, matagal ako sa BPO. I first worked sa BPO sa Accenture. And then, after that, nagpuro technica din ako. It's a subsidiary of Meralco. Yung position ko doon is Service Delivery Manager. And then, after that, nag-content writer pa ako. Content writer and yun na, operations manager ng isang e-commerce company. Tapos, doon na ako nakapag-start ng business na Speedway Business Solutions Corp. Ang dami pala ng pinagdaan mo. Talagang yung experiences mo ba na yun nakatulong sa'yo ngayon? Yeah. Looking back, hindi ko siya na-realize na lahat pala ng mga work experiences ko magagamit ko sa business ko right now. So kasi 'di ba, na-involve ako sa retail industry, na-involve ako sa manufacturing kasi syempre 'di ba, nagsusupport ako ng mga different brands like Evidence. And then yung leadership, especially kasi I am the CEO of the company. So lahat ng mga natutunan ko during those times, nagagamit ko talaga sa company namin ngayon. Yun. So, ako nakarelate din ako, Miss Faye, kasi before, hindi man ako naging manager, pero yung experience ko sa work ko, kasi actually ako yung tao na sinasabihan ng mga co-workers ko na patatayuan na kita ng rebulto dyan sa labas ng office sa Jollibee, kasi I work for 12 hours and up. So, sila, nakikita nila yung hard work ko talaga sa company. And then now, nagagamit ko siya kasi as a business owner, hindi madali para sa atin na mag-handle ng business, di ba? Yes, I agree. So, ano yun, Miss Faye? Workaholic ka rin pala. Yes, workaholic. Kaya naiisip ko, minsan parang ang tamad ko. Ang tamad ko. Kasi parang noon, kaya kong mag-work, ang tulog ko lang 3 hours nung employee pa lang ako. Which is, para sa akin, it's way din para sa business is alagaan ko rin siya. Kasi nung empleyado ako, talagang ginagawa ko yung mga duties and responsibilities na binibigay sa akin ng boss ko. So, yun. And sa business natin, paano tayo mag-handle ng employees? Yes. So, hinahanap din natin minsan yung sarili natin sa kanila. Ikaw ba ganun ka? Oo. Pero not so much now kasi medyo na-mentor na din tayo. Aware na din tayo na iba-iba ang personality ng mga tao and leaders natin. Iba-iba yung handling nila. So, I let them be. Yes. Sabi nga kung 100 yung empleyado mo, kailangan 100 din yung attitude mo. Tama? Personality. Oo, personality. Actually, nasi-switch ako ng personality. Depende sa kaharap ko. So, it's an innate na alam mo dapat or kilala mo dapat yung mga leaders mo by heart. Tama. Kasi ako ganun din eh. Yeah. Kasi pag hindi lahat ng tao or hindi lahat ng empleyado natin, kung ano yung approach natin sa isa, ganun din sa isa. Kasi kung eto medyo professional, yung approach ko sa kanya, professional way. Eto naman medyo kalog din. Yeah. Pero depende. Depende sa pinag-uusapan. Yeah, ganun ka rin? Yes. May mga coaching sessions kami. So, tinuturo namin yung mga different approaches. And then, tinuturo Ikaw yung nag-lead nun? Nung una, yeah. But now, kasi kaya na siya ng mga leaders na ko na siya, na ituro ko na knowledge transfer ko na siya. So, right now, hindi na ako yung talagang babad sa coaching. Mas yung mga employees ko na or yung mga leaders ko na. But before, ako yung nag-training sa kanila. So, we have sessions every Wednesday. So, tinuturo ko yun unti-unti sa kanila. Paano ako nag-succeed sa leadership
nung ako ay employee pa. Naniniwala ka ba na ang effective leader is magaling mag-delegate ng task? Yeah. For a time hindi ako talaga magaling mag-delegate. Hindi, Kasi ikaw yung baka micromanaging ka ba or macro? Nung una, bibigyan kita ng chance na mag-execute, pero pag feeling ko hindi yung execution mo hindi ka pareha ng sa akin, makikialam ako. Ganun ako before. Pero right now, hindi na. Natutunan ko na kailangan ko, matuto ako mag-leverage, matuto akong mag-delegate para mas magawa ko yung job ko as a CEO. Kasi hindi na ako team lead, hindi na ako kumbaga hindi na ako yung dapat gumagawa ng mga admin tasks. It should be my leaders or my workers na. As a leader of the organization kasi, kumbaga, hindi tayo lang ang magaling. Minsan may feeling tayo na ganun, pero hindi lalaki yung business natin kung tayo lang magaling. Totoo yan. Actually, ngayon natutuwa nga ako kasi feeling ko surrounded ako ng mas magagaling na sa akin. Yung mga leads ko, I think, sobrang gagaling na nila mag-handle ng tao kasi hindi na din talaga ako into people management. Right now, ang minamanage ko talaga sa company is finances na and client management. Doon na yung focus ko. So, yun sa leadership, iniwan ko na yun sa kanila, kaya na nila. Ang galing naman. Oo. Kasi kailangan talaga natin ng maraming leaders sa company. Kasi kung tayo, hindi talaga mag-grow yung company. Yeah, I learned that thing the hard way. Nahirapan muna ako, napuyat muna ako, nagkasakit muna ako bago ko na-realize na kailangan ko ng taong tutulong sa akin. And hindi lang dapat ako yung magaling sa company. And naranasan mo ba na maloko ka rin ng empleyado? Yeah. Sadly, na first time ko siyang na-experience in 4 years, I was heartbroken. Parang ang hirap. Talaga? Na-heartbroken ka? Pero actually ako din. Parang ang hirap kasi natanggapin na parang yung pinagkakatiwalaan mo pa, yun pa yung manloloko. Ganon din ba sa'yo? Para sa akin kasi medyo hopeless romantic ako. Pag employee kita, pag nakakasama kita, genuine ako, mahal kita. Kahit na napapagalitan kita or what or something, pero genuine yung malasakit ko sa'yo. Kaya pag niloko mo ko, I take loyalty very seriously. Yes. Medyo, nagdadamdam talaga ako. Yung culture niyo ba sa company is sports culture or family culture? I'm not into family culture kasi for me, ang paniniwala ko, that's too much to ask. Kasi them performing yung 8 to 5 na job nila na 100% would be enough, pero yung ituring kang pamilya o yung company mo is too much for me to ask. Pero ang hinihiling ko lang while you're at the company, while naka-clock in ka, kailangan 100%. You do your work. Yes. For me, yun yung definition ko ng work-life balance. Hindi yung 50% ka sa work, 50% ka sa family. No. Kapag nasa work ka, you do 100%. And then kapag nasa family ka, you do 100%. Ako, hindi ako nagagalit during rest days ng mga tao ko. Kahit di nila ako replyan, that's okay. That's our culture. Because rest day nila yon. I respect that. So, kung re-replyan mo ko, pagdating na ng Monday, pagbalik mo na sa work, and that's okay. Because you know your boundary, you know your limit. I know na nakapagturo ako. Yun. Ang galing naman. So, I see na you're a good leader talaga, Miss Faye. Kasi talagang, the way you treat your employees, hindi siya family culture, but they know their duties and responsibility. Kasi, if hindi nila alam yung duties and responsibility nila, na parang 50%, mag-work sila, and mamaya sa bahay, tuloy ko na lang sa bahay 50%. Para sa akin, hindi rin siya maganda. Yeah, yes. Kasi meron lang mga cases na yung mga employee ko, kasi iba naman yung natin, na parang kailangan din nilang mag-response. Pero hindi ko rin sila nire-require na pag-rest day, magtrabaho, magpahinga sila. Kasi syempre, kung talagang 8 hours sila nagtrabaho, full of their time na ibigay nila sa trabaho, talagang pagod na rin naman. Oo. Especially sa atin, hindi maiiwasan yung biglang nagpipick season. So, may OT tayo. May OT. So, sa akin, parang feeling ko sobra na para istorbohin ko sila pagka-out nila. Pero alam nila, pag OT talaga. Yes. Hindi sila pwedeng humindi. Sa amin, part ng code of discipline namin, pwede silang humindi sa OT. But then, again, nagme-memo kami pag critical days, meaning peak season, na
required mag-OT lahat. So, kailangan, pag may nasa difficult situation yung company, pag nasa critical situation, kailangan lahat bibit-bit. Hindi pwedeng... Doon papasok yung teamwork. Yes. Kailangan may malasakit kayo sa isa't isa. Kasi, kunyari, may pinayagan kami na hindi mag-OT because hindi naman part ng policy namin na dapat laging OT kayo. That would be unfair dun sa mga more than willing na mag-extend ng help. Kaya, ang ginagawa namin, pag critical days, pagka talagang OT or peak season, nagme-memo kami na lahat minimum magre-render ng 3 hours or 2 or 3 hours or depende sa pangangailangan. Kasi nagpo-forecast din naman kami kung ilan yung hours na kailangan namin i-spend para matapos yung volume namin for the day.